programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ang muling ipinapabot ng programang Reasons of Faith. Kami po ay nagagalak na muling makadalaw sa inyong mga tahanan sa pamamagitan po ng aming programa. Live po naming ipinapahatid po ito ngayong araw po ng linggo, April 12, 2020 sa ganap na alas 3 po ng hapon. Ito po muli ang inyong lingkod at kaibigan, si Brother Melvin Sarmiento. Kasama po natin ang atin pong technicals, ang aking unika iha, si Princess Alia Sarmiento. Kaya kami po ay nag-aanyayan na sa buong dalawang episode ang ating gagawin sa araw na ito ay samahan niyo po kami. At sasagutin po namin yung mga nabinbin po ninyong mga katanungan. Yan po ang aming ipaglilingkod sa hapon pong ito. At bago tayo lubusang dumako doon, ay nais ko munang i-announce sa inyo mga kaibigan at mga kapatid yung atin hong bagong YouTube channel. Pakilagay sa screen. Yung ating bagong YouTube channel, ayan po, makikita ninyo yung logo niya. Yan po talaga yung official logo ng atin hong media ministry na Reasons of Faith or ROF Media Ministry. Nandyan po yung link para madala po kayo doon sa ating bagong YouTube channel. At amin pong inanyayahan na tangkilikin po natin, mag-subscribe po kayo doon sa ating channel para naman ay maiparating yung mga pabalita ng kaligtasan sa lahat po ng atin hong mga kaibigan na nagnanais din pong makaalam ng katotohanan. Lalo na sa kapanahonang ito, napakagandang pagkakataon na makita at mapanood ng atin hong mga kaibigan yung mensahe ng ating Panginoon. So yan po yung atin hong announcement sa ating bagong YouTube channel, ang Reasons of Faith Media Ministry. Bagamat kakaunti pa lang po yung video na nai-upload ko mismo doon, ngunit tayo po ay nagpapasalamat sapagkat nasimulan po natin ito dahil sa paghiling na rin ng iba nating mga followers sa Facebook na sana ay magkaroon ng YouTube channel. So yun po, ay sa kalooban ng Panginoon, sa tulong ng ating kapatid na si Brother Boy Toscano, ay nagawa niya po tayo ng bagong YouTube channel. At yan pong ating logo. Basta tandaan nyo, ito po yung pinaka-official logo ng atin hong programa. Yan ho. At ganun din, yung atin pong Reasons of Faith Bible Institute ay sa kasalukuyan na hindi pa rin ho natin talaga maitaguyod sapagkat alam naman natin na tayo pa rin ay naka-lockdown. Ito pong studio po natin na ROF ay dito ko po sa bahay mismo isinasagawa ito. Kaya sa loob po ng halos isang buwan na lockdown, hindi rin po makalabas ang inyong lingkod. So dito po natin itinataguyod sa tulong ng Panginoon na nakakapag-live streaming pa rin ho tayo. Ay kaya mag-announce na lang ho tayo, loobin ng Panginoon, this coming month of May, sana ay matapos na ho itong krisis sa COVID-19. Ipanalangin po natin yon. At ganun din yung atin hong Spirit of Prophecy series, every second Sabbath, supposedly sa ganap na alas 12:30 ay cancel pa rin ho. Sinasagawa ho natin ito doon sa Iglesia ng Pasig. So wala pa ho yung mga yan at basta ipanalangin po natin na matapos na itong krisis para magawa nating tuloy-tuloy yung atin hong gawain para po sa ating Panginoon sa pagpapalaganap ng mensahe ng kaligtasan sa nagtatapos na bahagi ng kasaysayan po ng ating sanglibutan. Ayan ho. So yun po yung atin hong mga announcement at bago tayo dumako sa pagsagot sa atin hong mga katanungan, tayo po muna ay magtatagubilin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat na niloob ninyo na kami po ay makapagsahimpapawid ng programa ng Reasons of Faith at matugunan yung mga katanungan mula sa inyong banal na kasulatan ng amin hong mga taga-subaybay. Harinawa, samahan kami ng inyong Santong Espiritu upang maging matagumpay ang amin hong paglalahad ng mensahe. Dalangin namin na ang inyong karunungan ang siyang marinig at siyang makita ng amin hong taga-subaybay upang sila'y magkaroon ng ibayong sigla at pag-asa sa kanila pong pananampalataya
na sa kabila ng mga negatibong karanasan na nararanasan ng mga tao sa sanglibutan, kayo pa rin po, O Diyos, ang siyang may kontrol ng lahat ng mga bagay, at ang lahat na magtitiwala ay dadalhin nyo sa isang matagumpay na pag-asa na inyong ipinangako sa bawat isa. Salamat, Ama, sa katiyakan. Nasasamahan kami ng Santong Espiritu at muling pinatawad sa lahat ng aming kasalanan upang ito'y hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan sa aming puso't isipan. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat sa pagtugon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so dako na ho tayo. Diretso na ho tayo dun sa unang tanong. Ito po yung nabinbin na katanungan ni Brother Rolando Giodesico. Ito ho. Ang sabi niya ho rito, ipinapatanong niya kasi ito yung kausap niya marahil, sa doctrine na 2,300 days, sa ending na parte, si Jesus daw pumasok sa Most Holy sa taong 1844. Walang mabasa sa Biblia. Si Apostol Pablo, nasulat siya na si Jesus nakapasok na sa Most Holy. Sa 1st century pa siya nagsabi. Tapos yung karugtong na kinote ay yung nasa Hebrews chapter 9 verse 12 bilang patunay na wala nga daw katotohanan yung sinasabi na pumasok ang Panginoon noong 1844 sa Most Holy Place. Idugtong pa natin ito, yung isang finorward ni Brother Rolando. Sabi, good evening bro, ano ba ibig sabihin ng Hebrew 9:12? Thanks. So yun po yung ano kasi ito, yung kasagutan nga nung kanyang kausap, at gusto malaman ni Brother Rolando kung anong paliwanag at mas magandang paliwanag regarding sa usapin ng 2,300 days. Kasi ang sabi nga ng kanyang kausap, wala namang mabasa na 1844 pumasok si Kristo sa kabanal-banalang dako. Anong kinalaman nun sa 2,300 days? So yun ay magandang issue na pinag-uusapan sa larangan ng pananampalataya. Ngayon, bubuksan po natin ang sinasabi sa banal na kasulatan kaugnay ng itinatanong na ito. Ang usapin ng 2,300 days ay mababasa po sa Daniel 8:14. Ang sabi po rito ay ganito. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy, malilinis ang santuaryo. Ito po ay sulat pa sa panahon ni Daniel. Nung 6th century BC pa ito. Ito ay vision o pangitain na pinagkaloob sa kanya ng Diyos patungkol doon sa hapon at umaga. Yung 2,300 days, hapon at umaga, pinagsama, isang araw po yan. So ngayon, ito pong usapin ng santuaryo, tandaan natin mga kaibigan, usapin po ito at nagkakaintindihan ng mga Hudyo mula sa panahon ni Moses hanggang sa bagong tipan. Maging sa sulat ng apostol na si Juan doon sa aklat ng Apokalipsis. So meaning from Genesis to Revelation, since mga Hudyo po ang nagsulat nito, iisa ang sentido nila. Nagkakaintindihan po sila pag ang usapin, santuaryo. So, ito po ay gusto muna nating ma-establish sa inyo. Ang mga writer ng Bible na ito, even New Testament, sila po ay nagkakaintindihan kung ang pinag-uusapan, santuaryo ng Diyos. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin nitong sinabi ni Daniel na ipinakita sa kanya ng Panginoon na 2,300 days sa chapter 8 ng Daniel? Ngayon, sa New Testament, may sinulat ang apostol na si Pablo sa mga Kristiyanong Hudyo, pakinggan nyo sa aklat ng Hebreo, ang kapitulo po ay 8, ang talatay 1. Ito naman ang sabi. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito, mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit, ministro sa santuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. So nakita po natin yung sinasabi po dyan ng writer na si Pablo. Idiniin niya rito, pag ang usapin ay sanctuary o tabernakulo, meron sa langit, ang nagtayo, Panginoon, hindi tao. Kaya nga sinasabi natin, sa konteksto o usapin ng sanctuary, alam ito ng mga Hudyo kahit ng mga New Testament writers. Nagkakaintindihan sila sa usaping ito. Kung paano sa panahon ni Moses, yung pagsasalarawan ng sanctuaryo doon at yung mga gawain doon, isinulat din po ito sa aklat ng Hebreo. Doon sa mga nag-iisip na walang relevance o halaga, itong usaping ito, ay pakinggan nating mabuti itong gagawin nating paglalahad.
Kumbaga, inilalatag muna natin sa inyo na yung sinasabi sa Old Testament, alam na alam ng New Testament writers, meaning to say, may relevance o mahalaga ang usapin ng sanctuary, in particular, yung prophecy about 2,300 days. Ano ho? Ini-establish natin sa inyo. Bakit? Ituloy pa natin sa talatang 5 ng Kapitulo 8 pa rin ng Hebreo. Na nangaglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan, gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos nang malapit nang gawin niya ang tabernakulo, sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa bundok. So, take note, this is a New Testament writer. Ang sinasabi niya po rito, yung mga bagay na ginagawa noon sa sanctuary kahit sa panahon ni Moses. Pero tandaan nyo, sa unang bungad niya, sa unang talata at hanggang sa talatang 2, merong sanctuaryo sa langit. Bakit sasabihin ng iba ngayon, hindi mahalagang sanctuaryo? Yung New Testament writer na ito, idiniin niya, merong sanctuaryo sa langit, ang ministro doon, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So wag ho nating bibigyan ng isipan na hindi mahalaga ang usapin ng sanctuary, lalo na sa lumang tipan, sapagkat ang writer nito sa bagong tipan. So wag nating isiping hindi mahalaga ang usapin ng sanctuary sa bagong tipan dahil ang writer na ito nagsulat sa bagong tipan. Maging sa aklat ng Apokalipsis, maraming sinabi ron patungkol sa sanctuaryo. So minsan ho kasi, nag-iisip lang yung marami ngayong mga professed Christian na hindi mahalaga ito. Dahil ang nakita ko lang ho doon, hindi ho nila naiintindihan. Yun lang ho yun eh. Yung tinatawag na ignorance ng doctrine na ito, kaya sinasabi nila, hindi mahalaga. So, ano ang gagawin natin para makuha natin ang sinasabi sa issue ng 2,300 sa sanctuary at sa pagpasok ng Panginoong Jesucristo? Ano ho? Nung sinasabi sa tanong, nung 1844 sa sanctuary, anong sanctuary yon? Yan ang ating magandang tingnan. So, isa pa, nung sinabi ito sa chapter 8 verse 5, nyo ayon sa anyong ipinakita kay Moises doon sa bundok, ito yung kanyang pinaghanguan. Pakinggan nyo sa Exodo, Lumang Tipan, chapter 25 verse 8. Ang sabi rito ay ganito, at kanilang igawa ako ng isang santuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. Ang may sabi mismo kay Moises ay ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Igawa ninyo ako ng santuaryo para ako'y makatahan. Ito po yung hangarin ng Diyos. God's longing desire is to be with His people. Even in the Old Testament times, gusto ng Diyos na makasama niya ang kanyang bayan, makatahan sa gitna nila. And in verse 40, ito na ngayon ang sabi, at ingatan mo na iyong gawin ayon sa anyo ng mga yaon na ipinakita sa iyo sa bundok. So yung sinabi kanina sa Hebrews chapter 8 verse 5, na kanyang pinaghanguan, ito po ang nasa verse 40 ng chapter 25 ng Exodo. Sa kaya nga sinasabi natin, nagkakaintindihan ang mga Hudyo, even sa Old and sa New Testament, kung ang usapin ay sanctuary. Ito yung sanctuaryo na ipinakita kay Moses, yung pattern, yung structure, pinakita sa kanya ng Diyos sa bundok, maingat na ipinakita ng Diyos yung structure, yung design ng sanctuary, kung anong sukat, anong haba, anong taas. So, very specific ang ating Panginoon pagdating sa ganung bagay. So, ngayon, ipakita natin sa screen yung earthly sanctuary. Ito po, pakilagay lang dyan muna, Aliyah. Ito yung copy of the heavenly sanctuary. Meaning to say, pattern ho ito eh. Yung pattern na ipinakita kay Moses. Tandaan natin, sa sanctuary, ginagawa ng Diyos ang paraan ng pagliligtas sa tao. Ito po yung earthly sanctuary. At bago natin maintindihan yung usapin ng heavenly sanctuary na sinulat sa Hebreo 8:1 at 2, intindihin muna natin yung gawain noon sa earthly sanctuary dahil yung gawain sa earthly sanctuary na binigay kay Moses yung pattern, yun po yung paraan ng gawain ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So without that pattern, kung hindi natin pag-aralan yung pattern sa Old Testament, never nating maintindihan yung significance dito po sa New Testament. Okay? Pakitanggal na muna, Aliyah. Yan. So kung nyo napansin doon sa sanctuary na yon, meron pong ipinapakita, bagamat pakibalik nga uli sa screen, makikita ninyo yung parte ng, yan yung burnt offering, yung may nag-aapoy. And then, merong makikita ka dyan na circle, na yan ang tawag dyan laver.
ang laman tubig. Ang pari maghuhugas ng paa bago pumasok doon sa second compartment na ang tawag ay holy place, and then sa pinaka third compartment, the most holy place. Ngayon, pakilagay sa screen yung susunod na ipapakita natin. Ito po yung binabanggit natin kanina, the three compartments. Mula sa number 1, diyan po sinusunog yung mga hinahandog na hayop, and then yung light blue na yan yung hugasan ng paa, ang laman yan ay tubig. May mga symbol lahat yan. Then papasok yung pari sa holy place. Araw-araw yan. Yan yung number 2. Ha? Papasok ang pari diyan sa number 2 sa holy place. And then sa number 3, once a year lang yan ginagawa. The most holy place. Yan yung Yom Kippur. Ang pagitan yan, kortina. O ngayon, yung binanggit kanina sa Daniel 8:14 na 2,300 days, may kinalaman po ito sa gawain sa santuaryo. Titingnan natin at babalikan natin maya-maya ang aklat ng Hebreo kasi nga nagkakaintindihan sila doon sa mga issue na pinag-uusapan. At ito po ang subukan nating maipaunawa sa ating mga kaibigan na nagsasabi na walang significance yung pinag-uusapan sa Old Testament, in particular sa usapin ng sanctuary at sa 2,300 days. Ano ho? So tingnan natin ang sinasabi sa aklat ni Daniel. Sa chapter 9, kanina chapter 8 verse 14 ang ating binasa, ito naman sa chapter 9 verse 24. Ito'y magkarugtong ho ito eh. Ang sabi rito ay ganito. 70 sanglinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panguhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. Stop na muna tayo doon. Ito po yung karugtong. Alam nyo, sa chapter 8 ng Daniel, hindi na ipaliwanag itong pangitain tungkol sa hapon at umaga. Tandaan niyo sa chapter 8, subukan ko hong mas maipabilis sa inyo yung at maisimplehan natin yung pagpapaliwanag. Ano. Sa buong chapter 8, may vision regarding po doon sa mga hayop na ipinakita. Yung ram, at yung isang kanyang kalaban na kambing, yung he-goat, na kumakatawan sa Medo-Persia at sa Gresya. Ngayon, yung vision patungkol sa hapon at umaga, iba po ang ginamit sa wikang Hebreo noon. Yung vision o pangitain. Ang gamit sa wikang Hebreo ay mar'eh. Samantalang yung kabuuan ng pangitain, ang gamit noon ay kazon. Yung kazon, yung kabuuan ng vision o pangitain. May kinalaman doon sa kambing at doon sa tupa. Pero si Daniel, hindi na paliwanagan patungkol doon sa mar'eh. Yung 2,300 days na hapon at umaga. Kaya si Daniel nagkasakit ng ilang araw. Matagal siya nagkasakit. And then sa chapter 9, pinasok doon yung kanyang pananalangin. Alam niyo po, bago sagutin itong binasa natin sa verse 24. 10 taon nang lumipas. Bago sinugo ng Diyos yung kanyang anghel at ipaliwanag kay Daniel yung mar'eh. Ano nga yung mar'eh? Yun po yung pangitain tungkol sa hapon at umaga. So meaning to say, yung malaking numero na 2,300 days, doon kukunin ngayon yung kapaliwanagan dito sa chapter 9. Pakinggan natin. Muli, balikan ko lang ha. Iko-quote ko na lang yung sinasabi sa Daniel 9:24. Merong 70 sanglinggo. 70 weeks of years ang ipinasya. Kanino? Sa Israel. Sa iyong banal na bayan. So, try to picture out sa inyong mga isipan na yung 70 weeks of years para lang yun sa Israel. Ang usapin, weeks of years, meaning to say, 70, 70 times 7, kasi weeks, 70 weeks of years, 70 times 7, ipinasya sa iyong bayan, para sa Israel yon. May mga kondisyon, sinabi doon yung upang tapusin ang pagsalangsang, wakasan ng pagkakasala, so on and so forth. O ngayon, pansinin natin, tandaan natin na para sa Israel. Ngayon, puntahan natin yung salitang ipinasya. Pakilagay sa screen, Aliyah. Yung ipinasya, ang kahulugan niyan, pinutol o hiniwalay. Ha? Pinutol o hiniwalay. Pakialis sa screen. Galing po kasi yan, yung word na ipinasya, sa ibang sali naman, determined, ang pinaghanguang salitang Hebreo niyan ay katak. Katak. Kaya naisalin yung iba, determined. Sa wikang Pilipino, ipinasya. Parang ang gustong iparating ng salitang katak, kumbaga parang sa isang buong pizza pie, meron kang in-slice doon na isang bahagi.
sa isang buong pitsa pie. Ang tawag doon, katak. Inalis, pinutol. Para kanino yon? Para lang sa bayang Israel. Gaano nga uli kahaba? 70 weeks. Ano ho? Kaya 70 times 7, lumalabas 490. Kaya nabanggit ko kanina yung 490 years kasi ang rule o panuntunan sa Bible prophecy, ang isang araw katumbas ng isang taon kapag prophecy ang pinag-uusapan. So yung binabanggit na 70 weeks na yon, 70 times 7 is 490 days or equivalent kapag prophecy years. So 490 years ang ipinasya sa bayan ni Daniel. Yun ang ibig sabihin ng katak o ipinasya. Ngaya, pakilagay sa sunod na screen, yung susunod na slide sa screen, 70, 70 linggo ipinasya, kaya 70 times 7, 490 years. Kasi, kumbaga, ni-round up na natin sa prophetic rule, panuntunan. Ang rule na binabanggit ko ay makikita sa Numbers chapter 14 verse 34, maging sa Ezekiel chapter 4 verse 6. Ang isang araw, katumbas isang taon. Okay, so ito na. Tanong na kasunod, kailan magsisimula at natatapos ang itong 2,300 years na binanggit sa Daniel 8:14? Kailan magsimula, kailan matatapos? Ito, ang sabi sa Daniel chapter 9 verse 25, pakilagay, iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo, ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa mga panahong mabagabag. So ano ang sagot kay Daniel kung kailan magsisimula yung 70 weeks of years? Siyempre, sabi nga ng Bible, katak, pinutol, ipinasya. Kung kailan magpapasimula, yung 490 years, doon din magpapasimula yung mas malaking bilang, 2,300, kasi doon lang naman pinutol yung 490 years na mas maliit na bahagi. Saan pinutol? Sa 2,300 years. So, maliwanag po yan. So, yung starting point, sinabi rito, kapag kaalin, kapag ka lumabas ang utos na isauli at itayo. Stop muna tayo doon. Pag sinabing isauli at itayo, restore and to build. I-restore, isasauli, at i-build, itatayo ang alin? Ang Jerusalem. Ang Jerusalem, sa kapanahonang ito ay giba. Winasak ito ng Babylonian Kingdom. Simula pa noong 586 BC. Giba ito. At dito sa panahong sinasabi kay Daniel, ito po yung hula patungkol sa pagpapanauli o restoration ng Israel na magkaroon ng mga Hudyo ng sariling gobyerno at sariling pagpapatupad ng kanilang paniniwalang pangrelihiyon. So may mga palatandaan mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe. Meron po ritong subdivision na tinatawag. Para hindi tayo malito, isa-isahin natin. Okay. Yung starting point from the time na nag-utos ang hari na isauli at itayo ang Jerusalem, okay? Una, rebuilding of Jerusalem. Pangalawa, yung pinahirang prinsipe. Gaano kahaba yung mga numero? Sabi rito, 7 sanglinggo. 7 times 7 is 49 plus 62 sanglinggo. So subdivided. Yung haba ng taon na itatayo ang Jerusalem, 49 years. And then, yung papahiran yung prinsipe, ibig sabihin, the anointing ay 62 weeks of years. So, yun po ang sinasabi rito, 62 sanglinggo. So, kapag pinagsama yung 7 sanglinggo at 62, 69. Diba? Ang sinabi Israel, 70. So, may natitira pang alin? 1 na isang sanglinggo. May natitira pang ganun ayon sa pagkasabi. At tandaan natin, this is historical grammatical approach. Meaning to say, lahat ng sinasabi doon, bigyan natin ng pansin. Itatayo ang Jerusalem, isasauli, may lansangan at kuta. Meaning to say, kompletong matatayo. O ngayon ito, merong 3 utos. May 3 utos na lumabas para bumalik ang mga Hudyo at itayo ang Jerusalem. Una, sa panahon ni Dario. And then, kay Cyrus. And then, kay Artaxerxes. Mari po ito ng Persia. Si Dario sa Media, pinag-isa Media at Persia. So, sa 3 lumabas na utos na iyon, anong kukunin natin na starting point?
Di ba? Kasi magkakaiba yon. So ang kinuha ng mga Seventh-day Adventist ay walang iba dahil yun ang nakalagay sa kasaysayan ay yung panahon ni Artaxerxes, ni Haring Artaxerxes ng Persia noong 457 BC. Bakit yung 457 BC? Bakit hindi yung kay Dario? Bakit hindi yung kay Cyrus na nauna kay Artaxerxes? Kasi tama, nag-utos si Dario pero hindi kompleto natayo ang Jerusalem. Natigil pa nga yung pagtatayo dahil may nanggulo doon sa mga Hudyo nung kanilang sinubukang itayo. Ang sabi sa Biblia, isauli at itayo na may lansangan at kuta. Meaning to say, kompleto na. So sa panahon ni Dario, kaya hindi natin kinuha yon, hindi kompleto yung pagtatayo. Sinabi ng Biblia, that is why historical, grammatical, dapat kompleto. Sa panahon ni Cyrus, ganun din. Hindi rin na kompleto. Hindi rin kompleto. Sa panahon ni King Artaxerxes, nagkaroon ng katumparan na matayo ang Jerusalem at ma-restore na may lansangan at kuta noong 457 BC. Kaya yun po ang tamang petsa kung kailan magpapasimula yung pagbilang ng 490 years or 2,300 years sa kabuuan ng Kazon or pangitain or vision. So ngayon, eto So mayroon na tayong nasagot na starting point. Na-rebuild ang Jerusalem, sabi sa Biblia, yung unang sinabi niya, 7 sanglinggo, 7 times 7, 49 years. Eksakto, from 457 BC, natapos ang rebuilding noong 408 BC. Tandaan natin, ang pagbilang ng BC ay pababa. So from 457 BC, natapos ang templo eksakto noong 408 BC. Yun yung pagtatayo ng templo na may lansangan at kuta. And then, from that time, bibilang ka uli ng pangalawa, yung 62 weeks, yung prinsipe papahiran. The anointing of Mashiach. Mashiach yung salita sa Hebreo. Kailan nagkaroon ng katuparan? From 408 BC, idagdag mo yung 62 weeks of years, lilitaw, aabot yan ng 27 AD. Yan ang katapusan ng 62, 27 AD. So anong nangyari nung 27 AD? Sa kasaysayan, ang 27 AD, yan yung baptism ng Panginoong Jesucristo. Pakilagay, Aliyah, sa Gawa, Gis, talatang 37-38. Ang sabi rito, kung paanong siya'y pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Si Kristo ay alin? Ito'y pinahiran. Yan po yung salitang ginamit, pahid, anointing. Yan yung binyag ni Kristo na na-anoint siya ng banal na Espiritu. Yan yung hula sa panahon pa ni Daniel. Sa katapusan ng 62 weeks of years at naganap yon 27 AD. Ngayon, Brother Melvin, maaaring itanong, paano mo nasabing 27 AD yung binyag ni Kristo? Kasi ito po yon. Sa istorya na si Lucas, sa chapter 3, verse 1, ang mababasa natin ay ganito. Nang 15 taon nga ng paghahari ni Tiberius Caesar. Stop tayo doon. And then may mga binanggit pa kasi siya dong mga ibang mga naging leader doon sa lugar ng Roma. Ang kunin nating punto, the 15th year of Tiberius Caesar. Pag nag-aaral po kayo ng kasaysayan, ang ika-15th year na paghahari ni Tiberius Caesar ay 27 AD. And then dyan sa Luke chapter 3, sa context na yan, makikita ninyo na si Kristo ay bininyagan. Sa verse 23, nandoon siya, bininyagan ang Panginoon. So ang 15th year of Tiberius Caesar, 27 AD. At sa panahong yan, nabinyagan si Kristo ayon dyan sa mga pangungusap ng Biblia. So pakita mo ang susunod na slide. Ang 15 taon ni Tiberius Caesar ay tamang-tama noong 27 AD. Si Jesus ay nabautismuhan sa tamang panahon. So maliwanag So yung tatlong subdivision sa hula ni Daniel. Una, pagtatayo ng Jerusalem. Pangalawa, pagpahid ng prinsipe. At yung pangatlo, tutuloy natin ang basa sa verse 26 in Daniel chapter 9. At pagkatapos ng 62 sanglinggo, maliwanag ang pangungusap, may hiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman at gigibain ang bayan at ang santuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating at ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma, mga pagkasira ay ipinasya na. Balik muna tayo doon. Stop muna tayo. Maliwanag ang sabi ng talata. That is why historical, grammatical ang approach dapat ho natin.
Pagkatapos ng 62 sanglinggo, meaning to say, after the baptism of that Mashiach o yung Misaya, siya ay mahihiwalay. Ito pong sa salitang Hebreong pagkahiwalay ay nangangahulugan pong kamatayan. Meaning, papatayin yung Mashiach na pinahiran. Okay? After 27 AD. And then, tuloy natin ang basa sa verse 27. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo. At sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay, at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira, at hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Stop tayo doon. Sabi nga, sa verse 26, after na mabinyagan, after na mapahiran, siya ay papatayin. At ang sabi nga sa verse 27, itong Mashiach, itong pinahiran, pagtitibayin niya yung tipan sa marami sa isang sanglinggo. Yan yung ikatlong subdivision. Kanina, yung pagtatayo ng templo, 7 weeks of years, and then yung papahirang prinsipe ay 62 sanglinggo na pumatak noong 27 AD, 69 lahat yon, 69 weeks of years, may natirang isang sanglinggo or 7 years. Ito na nga ay patungkol naman dito sa kamatayan ng pinahiran. Dahil sabi sa verse 26, siya ay mahihiwalay o papatayin. Ito ang paglilinaw sa verse 27, pagtitibayin nitong Mashiach ang tipan sa marami sa natitirang isang linggo or 7 years. At maliwanag yung grammar ng Bible, sa kalahati ng 7 years na yan, ng sanglinggo, kanyang ipatitigil ang alin? Hain at alay. So meaning, from 27 AD na nabinyagan siya, may natitirang 7 years. At maliwanag yung sabi ng Bible, sa kalahati na yan. So meaning to say, from 27 AD, ang kalahati, 3.5 years, pumapatak 31 AD. 31 AD. Ang sabi doon, ipatitigil niya ang alin? Hain at alay. So pakilagay yung sa screen, Aliyah, yung diagram na ating ipinakita. Ayan, yung 70 weeks. From 457 BC, nagtapos yung 69 weeks of years. Mula doon sa naitayo ang templo noong 408 BC, nagtapos ng 27 AD, at sa kalahati nitong sanglinggo na natitira or 7 years, ito yung kabuuan ng 490 years na allotted, determined, or ipinasya sa mga Hudyo, the 490 years. At pakilagay yung sa sunod na slide. Ito na ngayon yung natitirang isang linggo, yung 70th week, na maliwanag sa kalahati ng sanglinggo na yan, ipatitigil niya ang hain at alay. Bakit? Anong nangyari? Nakalagay sa screen, Aliyah. Okay. Yan pong 31 AD, yan yung petsa ng kamatayan ng Mesaya o Mashiach na pinahiran noong 27 AD. Eksakto po ang sinabing prophecy na Mar-e sa Daniel chapter 8 at ipinaliwanag sa Daniel chapter 9 ang kabuuan nung Kazon. At yung Mar-e pertaining nga po doon sa hapon at umaga. Ito nga po yung katuparan. Sa kalahati ng sanglinggo, 31 AD, pinatay ang ating Panginoong Hesus. So ano naman ang nangyari sa dulo ng 490 years? Anyway, basahin muna natin itong Marcos 15:38. Nung kamatayan ni Kristo at ang tabing ng templo ay nahapak na magkadalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Napansin nyo yung tabing, yung kortina between holy place and most holy place, nung malagutan ng hininga ang Panginoon, nahapak literally yun, ayon po sa record ng Biblia. Bakit kanyang ipatitigil ang hain at alay? Kasi si Kristo na yung hain at alay sa lahat ng mga tao sa sanglibutan. Yung ginagawa noon sa sanktuaryo patungkol sa mga hayop na inaalay, doon sa ipinakita nating compartment ng sanctuary, matapos ihandog yung hayop, susunugin ng pari doon sa burnt offering, and then dadali ng pari yung dugo sa loob. Bago niya madala yon, maghuhugas muna siya ng kamay at paa sa laver, dahil pag hindi siya maghugas, mamamatay siya doon pagpasok niya ng holy place. And then pagdating ng pari sa holy place, yung dugo na dala-dala niya mula doon sa hayop na inosente na pinatay ng penitent sinner, iwiwisik ng pari yung dugo doon sa kurtina. Yan yung usual na ginagawa araw-araw. Yan yung daily sacrifice. Yun lahat yun kumakatawan sa gampanin ni Kristo. Ngayon balik tayo.
after na mapatay si Kristo, may natitira pang 3.5 years para mabuo yung 70 weeks of years or 490 years sa kabuuan. Anong nangyari sa dulo ng 490 years na which is 34 AD? Siyempre, from 27 na bininyagan ng yung Mashiach, mayroong 7 years, mag-i-end 34 AD. Dahil sa kalahati, 31 AD, pinako si Kristo. Pakita sa screen, Aliyah. Ito po yung sitwasyon. Ito pong pinagkakaguluhan yan ay walang iba kundi si Esteban. Noong 34 AD, yan yung sinasabing the stoning of Stephen. Ito po yung katapusan ng 70 weeks of years or 490 years. Ang pagpatay sa kinikilalang unang Kristiyanong martir. Kinikilalang martir na si Esteban. So sa halip na magbago ang bayang Israel sa palugit na binigay sa kanila starting 457 BC, tinuldo kanila ng kasamaan. Yung palugit na dapat po sila'y magbago. Siyempre, ang pinakamatinding kasamaan ay yung pagpatay nila sa ating Panginoong Jesucristo. So yung palugit na 490 years, walang nangyaring pagbabago sa kabuuan ng bayan ng Israel. So pakilagay uli yung graph na inihanda natin, Aliyah. Ayan po. So, yung 490 years, starting 457 BC, nagtapos nung 34 AD, sa kabuuang 2,300 years, may natitira pang 1810 years or 1,810 years. Yan yung kabuuan ng 2,300. From 34 AD, i-add mo yung 1,810 years, papatak yan 1844. Pakilagay yung sa slide ulit, Aliyah. Ayan. Ayan yung kabuuang 2,300-day prophecy sa Daniel chapter 8 verse 14. Nakita nyo po, mula nung ilabas na utos na itayo ang Jerusalem, 457 BC. Nagtapos yung 490 years na palugit para magbago ang Israel nung 34 AD, pero sa halip na magbago, pinatay nila yung anak ng Diyos at yung pinakadulo, si Esteban naman. So mula dyan, sinabi sa mga pagsasalaysay ng Bible writers like Paul or Pablo, mula sa inyo ay ililipat na ang alin? Pangangaral ng ebanghelyo sa mga hintil. Ang bayang Israel itinakwil na bilang isang bayan na may privilege to preach the gospel of salvation kasi hindi nila ginawa yun eh. So ipinagkatiwala na sa mga hintil. Kaya doon tumungo ito pong mga Hudyong nalabi. At ito na nga sa graph na ito, makita natin, 1844, nagdulo from 457 BC, yung 2,300 years. Okay, tanggal na, Aliyah. So, 1844, eksakto yan. Walang labis, walang kulang yan. Yan yung binabanggit na 2,300 years from 457 BC at mag-i-end 1844 AD. So, ito ngayon yung sinasabi ng apostol na si Pablo sa Hebrews chapter 9 verse 22. Balikan natin, ha? Hebrews 9:22, pakilagay sa screen. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. So ito pong ginagawa noon sa earthly sanctuary at ito po yung sinasabi sa kautusan, meaning to say sa salita ng Diyos, sa Torah, maliban sa pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran. Kasi lahat ng bagay nililinis ng dugo. Kasi yung dugo na yon na pinapatulo sa mga inosenteng hayop, sa mga walang kapintasan, simbolo yun ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Therefore, yung earthly sanctuary pattern na ginagawa nila araw-araw yung paghahandog, ginagawa nila lahat yon. And then, merong tinatawag silang Yom Kippur or Day of Atonement, once a year lang ginagawa, October 10 or Tisri 10. Papasok ang pari sa most holy place. So, symbol yon, simbolo yon ng gampanin ng Panginoong Hesus. Una, mula nung tubungo siya rito sa lupa, siya'y nahandog doon sa krus ng Kalbaryo, na kumakatawan sa nakita ninyo doon sa sanctuary pattern, yung burnt offering. Napansin nyo kanina, na-picture out nyo yung kanina, yung burnt offering, kumakatawan yun sa Calvary. Yun yung provision, yun yung handog ng ating Panginoon ng kanyang sarili. And then nakita ninyo kanina yung laver, yung hugasan ng paa. Para makapasok ka sa tinatawag na relationship doon sa inihandog na yon, maghuhugas ka sa pamamagitan ng tubig. At yun ay kumakatawan sa bautismo.
And then pagpasok mo sa holy place, nandoon yung tinatawag na mga sangkap katulad ng tinapay na walang libadura at yung ilawang 7 kandilerong ginto, yung ilawan. Ang tinapay na walang libadura, anyway, yung libadura, ayon sa theology nila Pablo, ay simbolo ng kasalanan. So si Kristo, sabi niya sa John chapter 6, siya yung tinapay. Okay? So si Kristo yung tinapay na walang kasalanan. Kaya yun yung element na nandoon sa holy place. So, at yung isa pa, papaliwanag na rin natin, yung ilawang yon, kumakatawan sa ilaw. Sabi ni Kristo, Juan 8:12, ako ang ilaw ng sanglibutan. At kapag alagad ka ni Kristo, anong sabi niya sa Matthew chapter 5? Kayo'y din ay maging ilaw. So yung ilaw natin nagre-reflect sa ating Panginoon. So ito na. Mula sa Calvary, sa burnt offerings, kapag tinanggap mo yung provision o handog ni Kristo ng kanyang sarili, papasok ka ngayon sa process. Yung proseso. Ano ho? Sa salvation pattern, sa earthly sanctuary, yan yung process na ginawa mismo ng Diyos literally dito sa lupa. Inahandog yung kanyang sarili doon sa Kalbaryo. Yun yung kumakatawan sa burnt offering. And then, para pumasok ka sa relationship kay Kristo, kailangan mong tanggapin yung bautismo sa pamamagitan ng tubig na maglilinis ng iyong karumihan. Kaya nga ang pari sa earthly sanctuary, bago pumasok sa holy place, maghuhugas siya ng alin? Kamay at paa, para hindi siya mamatay. And then, papasok ka sa holy place, yun na yung pakikiisa mo kay Kristo. And that is what they called, or this theological term na sanctification. Kasi galing ka sa justification sa Calvary. Ginastify ka. Papasok ka ngayon sa process ng sanctification, pagpapabanal. Meaning, kakainin mo yung tinapay. Dahil sabi ni Kristo, maliban na kainin nyo ang tinapay na ito at inumin ang aking dugo, wala kayong bahagi sa akin. So meaning to say, yung pattern na yun sa earthly sanctuary, pakikibahagi kay Kristo, yung nasa holy place, yung tinapay kakainin mo. Makikibahagi ka sa Kanya. Di ba may kasabihan? Kung anong kinakain mo, yun ka. By principle, totoo yan. At yun ang mismong sinabi ni Kristo. Maliban na kainin nyo ang tinapay, which is siya, yung kanyang katawan na walang kasalanan, wala kayong bahagi sa akin. At kung kinain mo si Kristo, dapat nagliliwanag ka sa sanglibutan. Yun ang kumakatawan naman doon sa ilaw, doon sa sa holy place. Yun yung pattern. Kaya nga, yan yung napakagandang significance na maintindihan ng maraming mga Kristiyano. Hindi nila maintindihan yung significance sa New Testament sapagkat hindi nila inaral yung symbol, yung type, bago nila makuha yung gawain ng antitype none other than Jesus Christ. Kaya nga sinasabi ni Pablo dito sa New Testament, ayon sa kautusan, halos masasabi kong lahat ng mga bagay nililinis ng dugo, maliban sa pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran. At yun nga yung nakikita sa earthly sanctuary. At ito pa, sa verse 23, pakilagay sa screen, kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito. Ngunit ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong, alin? Mabubuting handog kaysa rito. Napansin niyo po yung pangungusap? Merong mga bagay sa kalangitan na dapat linisin. Tanungan natin, sabi nga ng ibang mga scholar, bakit? May marumi ba doon sa langit? Di ba pag sinabing langit, malinis, banal yan Bakit kailan may linisin doon? Yan na nga po yung punto. Kung hindi natin titingnan yung pattern na ginagawa sa earthly sanctuary, never nating maintindihan yung ginagawa ni Kristo sa heavenly sanctuary na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Kasi pattern yun So, eto na, balik uli tayo sa earthly sanctuary. Nagtapos tayo sa holy place. Pagdating mo sa most holy, sa earthly sanctuary, nandoon sa most holy place yung kaba ng tipan. Ang laman 10 utos. Nandoon din yung mercy seat o yung luklukan ng awa na may nakatunghay na 2 anghel. Yung mercy seat, sa earthly sanctuary, doon yung makikita yung Shekinah glory. Yung glory ng Panginoon. Tinatawag Shekinah glory. Pumapasok doon, once a year, yung dakilang saserdote. Bago siya pumasok doon, magdadala siya ng dugo ng hayop. Okay? Pagpasok niya doon, yung dugo na yon, ibubuhos niya doon, saan? Doon sa Ark of the Covenant. Bakit doon ibinuhos yung dugo? Kasi ang kabayaran ng, alin? Kasalanan, kamatayan. Yun ang hinihingi ng kautusan So, saan tayo nagkasala? Walang iba kundi sa 10 utos ng Diyos.
at tinatanggap lang ng Panginoon yung kabayaran ng kasalanan kung ang nagbayad na dugo inosente. At kaya nga kinukuha nila yung mga hayop na walang dungis, walang kapintasan, sumisimbolo kay Kristo na walang dungis, walang kapintasan. So pumapasok ang pari noon sa earthly sanctuary once a year, every Tisre 10, or sa kalendaryo natin, October 10. Eksakto yun, once a year. Doon nagsisimula yung civil year calendar ng mga Hudyo. At yun ang sinisimboluhan. Nung sinabi ngayon sa Daniel 8:14, up to 2,300 days, malilinis ang sanktuaryo. Noong 1844, wala nang sanktuaryo sa lupa. 70 AD pa lang, winasak na yun ng mga Romano. Yun ang ipagkamali noong kapanahunan ni William Miller na event. Akala niya, ang lilinising sanktuaryo, ito pong ating sanglibutan. Kasi iniisip niya, yun ang second coming ni Christ. Tama yung computation ni Miller, nagtapos 1844. Ang pagkakamali ni Miller ay event o pangyayari. Ang iniisip ni Miller, ang pangyayari at the end of 2,300 years na pumatak noong 1844, ang iniisip ni Miller, ang lilinising sanktuaryo ay ang lupa sa pagdating ni Kristo. Yun pala, ang 2,300 years, ang dulo na 1844, yun ang pagpasok ng Panginoong Jesucristo sa kanyang ikalawang bahagi ng ministeryo. Saan? Ito na nga po yung kinakatawanan ng most holy place. At ito ngayon, ang sinasabi sa Hebrew chapter 9 verse 23, kinakailangan nga, tandaan ninyo, nagkakaintindihan ng mga Hudyo sa theology ng sanctuary. Kinakailangan nga ng mga anyo, ng mga bagay sa sangkalangitan, linisin. Ano yung mga bagay sa sangkalangitan na dapat linisin? Yung sanctuary sa langit, kung paanong ang sanctuary sa lupa, nadumihan ng kasalanan ng tao. Remember, iwiniwisik sa kortina araw-araw yung dugo na simbolo na yung kasalanan nung nagsisising tao nalipat sa hayop, at yung dugo ng hayop na nandoon symbolically yung dugo ng makasalanan, dinala sa loob ng sanktuaryo. Araw-araw at minsan sa isang taon, yung dugo ng buong bayan ibubuhos doon sa Ark of the Covenant dahil nagkasala ang bayan sa kautusan ng Diyos. So meaning, nadadala sa loob ng sanktuaryo yung lahat ng kasalanan, earthly sanctuary pa lang. At yung heavenly sanctuary, na sabi ni Pablo, tunay na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao, nadala doon ang ating mga kasalanan. Sa tuwing hingi tayo ng tawad sa ating Panginoon, nandoon yon, ina-assume niya sa sanctuary sa langit. Kaya sinabi ni Pablo, lilinisin yung anyo ng mga bagay sa sangkalangitan, linisin ng mga ito. Mas mabuting handog kaysa rito. Kaysa ritong ano? Anong tinutukoy niya? Di yung hayop ng mga handog. Tingnan nyo, sa chapter 9 verse 24, pakilagay sa screen, 9:24 ng Hebreo. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, nakahalintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. And then in verse 14, balikan natin. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng inyong budhi. Stop na tayo doon. So anong budhing lilinisin? Ito yung budhing na dungisan ng kasalanan. So yun yung nililinis sa kalangitan. Kasi yung ating kasalanan inako ni Kristo doon sa sanktuaryo sa langit. Tandaan ninyo yung process. Matapos mamatay si Kristo sa Kalbaryo, yun yung tinatawag nating provision. Yung solusyon sa kasalanan ng tao, alok niya yon. Ngayon sa tatanggap doon sa alok ng kaligtasan, sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na ang tawag na natin provision, papasok ngayon ang taong gustong tanggapin yung kaligtasan sa isang relationship kay Kristo. Magpapabautismo siya, kumakatawan sa laver. Papasok siya sa most holy place after siya ma-justified. Mayroon siyang tinatawag na sanctification, pagpapabanal sa pamamagitan ng pakikiisa kay Kristo. Kakanin mo yung kanyang laman at magiging ilaw ka ng sanglibutan, kagayang na nakita sa holy place na tinapay at yung kandelerong ilawan.
So nakita ho ninyo, yung pattern, process yun. Process ho yun eh. Ito ang hindi naintindihan ng marami sa mga professed believers ngayon. Kaya nga natin pinapaintindi, pinapaunawa. Kasi yung paraan ng kaligtasan na sinabi na sa Old Testament, yan ang process mismo na ginagawa ng Diyos. Proseso yan. Ang tawag natin dyan, appropriation. Inaangkop ni Kristo yung kaligtasan ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Merong tinatawag na appropriation, inaangkop niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At yun ang kanyang ginagawa ngayon, starting 1844, yung paglilinis ng sanktuaryo na yun, kumakatawan sa paglilinis ng mga kasalanan natin sa mga record ng mga aklat doon sa langit. Yun ang ginagawa ng Panginoong Jesucristo since 1844. Ngayon, huwag ninyong ipagkamali na sa langit may kortina. Ang sinasabi ho natin, second phase of His ministry, P-H-A-S-E, phase. Second phase of His ministry, ikalawang bahagi. Yung ipinagawa ng sanktuaryo sa lupa, that is what we call the pattern. Pattern kung paano ang Diyos gumagawa ng kaligtasan sa sangkatauhan sa pamamagitan ng sanctuary. Kaya nga sinabi pa lang sa awit 77:13, i-quote ko na lang, sinasabi doon, "Thy way, O God, is in thy sanctuary." Ang iyong daan, O Diyos, ay nasa sanctuaryo. Yung alin? Daan ng kaligtasan, nasa sanctuary. Kaya kapag inaral natin yung mga pattern na yun, maging yung mga kulay sa sanctuary, yun ay kumakatawan lahat sa gampanin ng ating Panginoon, which is si Kristo yung antitype at yung sanctuary sa lupa, type or tipo. Type meets the antitype. Kaya ngayong ginagawa nung once a year, every Tisri 10, yan yung sinasabi sa Daniel 8:14, 2,300 days or years, malilinis ang sanctuaryo. Sanctuaryong lilinisin sa langit. Yun ang sabi dito sa Hebrew chapter 9 verse 23. Yung mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan, linisin. Kaya yun ho ang angkop na theological point nito pong usapin ng sanctuary at ng 2,300 days or years. So kaya mahaba ho ito. Etong pagsagot natin sa paksang ito. At sinubukan lang natin na i-shortcut yung ilang bahagi dahil gusto nating maiparating po sa inyo yung pattern, yung process. Yan ang napakaganda sa pag-aaral na ito. Ang paraan ng pagliligtas ng Diyos, proseso. May proseso. Si Kristo na nandito sa lupa, ginawa niya, siya ay nagpakabanal. Walang dungis, walang kapitasan. Dahil yun nga po, yung katanggap-tanggap lang na alay dahil sa kasalanan. Hindi pwedeng ang maging tagapagligtas ay may kasalanan kahit isang kusing. Kahit 1% lang, hindi siya pwede. Kasi Kristo talaga nabuhay sa pamamagitan ng biyaya ng kanyang Ama, nabuhay, pinagtagumpayan lahat ng kasalanan para siya ay maging karapat-dapat na tagapagligtas natin. Kasi ang pwede lang magligtas, edi yung walang kasalanan, yun yung ginawa ni Kristo, and then inalay siya, hinandog. Namatay siya. At yung ginawa nga niya ngayon, pag-akyat niya sa langit, yung kanyang pag-aangkop, the appropriation of that particular provision on His death in the Calvary. So, yung kanyang kamatayan, provision. Inalok niya sa lahat. Ang taong tatanggap, papasok ngayon sa isang relationship at doon ngayon papasok yung term na ginamit natin, appropriation, yung pag-aangkop ng kaligtasan. Yan yung ginagawa na sa tulong ng banal na Espiritu, yun yung pinangako ni Kristo, pag-akyat niya, yung another comforter, yun ho ang patuloy na aakay sa tao, maglilinis ng kanyang budhi, gagawa ng tinatawag na bagong puso. Yun yung appropriation, inaangkop ngayon yung buhay ni Kristo sa atin sa pamamagitan ng kanyang doktrina ng pagpapakabanal. Kaya ngayong kamatayan ni Kristo na yun, justification sa krus ng Kalbaryo. Pag tinanggap mo yun, papasok ka sa sanctification, pagpapakabanal. At sa pagdating ni Kristo, ang tawag na doon, glorification, yung pagkabalualhati na. Yun po yung process or step by step na usapin ng salvation at yan ay makikita lamang sa usapin ng sanctuary sa pamamagitan ng 2,300 days or years mare or vision. So yun po yung gusto nating iparating at sagutin doon sa tanong. Ngayon, eto na. Yung mga tanong talaga ho, ito kasi medyo mahaba ho, talagang gusto nating bigyan ng pansin.
agad-agad ho, pagkatapos nitong unang episode, susunod na yung iba pang mga tanong at ako yung humihingi ng paumanhin sa iba nating mga kaibigan, mga kapatid na nag-forward ng tanong. Basta sundan nyo lang po, sasagutin ho talaga namin ho yan. Huwag ho kayo mag-alala kasi sabi ko nga ho sa inyo, nakapila ho yung mga tanong ho natin at ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil nandyan po kayo na handang sumamang mag-aral sa Reasons of Faith. Ako po yung natutuwa na marami po kayong tanong at ako'y humihingi din ng paumanhin siyempre at the same time kung hindi ko agad nasasagot kasi pipila ho talaga, ganun ho, pasensya na ho. At para ho yung inyong mga tanong masagot din, i-forward nyo na habang mas maaga para binabawasan lang natin lalo na itong mahabang usapin ng pagsagot dahil ang isyong ito talagang mas mahabang sagot ang atin pong dadalhin. Okay, so nawa nabigyan po ng liwanag yung katanungan ni Brother Rolando Giodisico doon sa kanyang itinatanong sa usapin ng 1844. Yun ho. So iba mga tanong dito mula kila Dexter Casquejo at dito sa iba nating mga kapatid like Judelyn Saclute at itong kay Zaldi Ong at itong kay Neth Eder at ito pong kay Erica Kasantosan at itong kay Progin Buhawi, kay Dave Reed, kay Richard Hinotan, ano pa ba ito? Ang dami pa rito eh. Kay Kevin Mercado, so on and so forth to. Susunod na magpapahinga lang tayo siguro ng mga 5 minutes after sa unang episode natin ngayon, pangako, susunod na ang second episode sa pagsagot sa inyong magagandang tanong. So tayo po ngayon ay magtatagubilin at magpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin. Ama naming banal, maraming salamat sa inyong patnubay sa buong oras ng programa. Harinawa, ang kasagutan patungkol sa katanungan sa 2,300 years at sa 1844 issue ay nabigyan ng kalutasan sa isipan ng amin hong mga nagtanong at tagapanood. Harinawa, pagpalain ng bawat isa at patuloy na managana sa katatagan ng pananampalataya at pagkaunawa kung paano kayo gumagawa sa proseso ng pagliligtas sa sangkatauhan. Salamat o Diyos sa patuloy na pagpapala sa programa at ang inyong kapurihan ang siyang maitaas at ang inyong kaluwalhatian. Ito po ang aming pasasalamat at dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam sa kalooban ng Panginoon. After ng 5 minutes ay susunod na ang atin pong ikalawang episode. Ako po ang inyong lingkod, si Brother Melvin Sarmiento, kasama ang aking technician, si Princess Alia Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.